Magandang umaga, class. Para sa ating devotion para sa araw na ito, ang pamagat niya ay The Anointing of Oil. Our scripture for today is taken from James chapter 5, verse 14. And it says, "Is anyone among you sick? Then you must call for the elders of the church, and they are to pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord." May the Lord add blessing to the reading of His Word. So dito sa binasa nating talata, ito ay patungkol sa kung ano yung ah, gagawin ng mga elder ng isang iglesia para sa may mga karamdaman. Sila ay binigyan ng kautusan na mag-anoint, no? Ibig sabihin nun, mag-consecrate ng mga may sakit upang sila ay magkaroon ng kagalingan. Pero kung titingnan natin yung salitang anointing, o ito ay ika nga yung consecration, ito yung paghihiwalay. Para saan? Para sa good works, para sa Panginoon. Kaya mahalaga na maunawaan natin na lahat tayo ay we are destined, no, God has planned us to be consecrated for his purposes. Pero paano po mangyayari po 'yon? Mahalaga po na maunawaan natin na ang Diyos ay may plano sa buhay natin. Pero hindi natin maunawaan o maisakatuparan anuman ang plano ng Diyos unless kung tayo ay magpapasakop sa Kanya ng lubusan. Kaya yun yung kahalagahan na we need to submit our lives to God. We need to submit our lives to God through His Son, Jesus Christ. Upang yun ay maipahayag niya sa atin yung kanyang loobin, yung kanyang planuhin, yung kanyang eternal purposes para sa atin. Kaya pag tayo nagmamasahe, yun lagi nating iisipin na tayo ay binigyan ng ganong klaseng kaloob upang tayo ay maging kagamit-gamit para sa purposes, para sa layunin ng ating Panginoon. Tulad ng sinabi natin kanina, mahalaga na tayo ay tuluyang magpapasakop sa kanyang kalooban para sa ating buhay. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong paalaala sa araw na ito, na tunay nga po, O Diyos, ang inyo pong desire, ang inyo pong naisin para sa amin, O God, ay upang ang iyong planuhin ay maisakatuparan sa aming pong mga buhay. Tulungan niyo po kami na maunawaan po namin ang kahalagahan po ng pagpapasakop sa inyong kalooban para sa amin, O God. Lord, kami po ay muli lumalapit sa inyo para sa araw na ito. Humihingi po kami ng iyong gabay, humihingi po kayo ng pagkilos, Panginoon, upang tuluyan naming maunawaan anuman ang aming pong mga talakiyin bilang paghanda para sa darating na DOH Massage Licensure Examinations. Medyo nag-fly away yung buko. Mahangin sa labas. May natatawa ko sa ayos ng aking buko. Sandali po. Ayan. Okay, medyo maayos na ng konti. Yeah, tulad nung ginawa natin kahapon ay tayo ay nagkaroon na ng hands-on, no, ng 5 basic stroke manipulation at sinimulan natin sa ating pag-aaral ng effleurage and then yung Petrisas. So bigla natin ng kaunting balik-tanaw ano po yung natutunan natin. But even before that, sandali po, nasaan na po yung aking slide? Where is this naman? Okay. Sandali. Bakit iba yung nakikita ko? Mhm.
Ayun. Well, for those who are new in this class, ito yung ating napag-usapan na in the past, ano po, na mga ilang araw, yung patungkol sa 3 stages of massage. And by the way, ito'y bahagi ng inyong oral and practical examination. And if you notice again, let me just refresh your memories na kaya natin inuna yung mga talakay natin patungkol sa massage application kasi kung susundin natin yung talagang pinaka-format ng ating pagsasanay, nasa huling bahagi po kasi yung application. So, since you would be required to submit 5 to 15 minute o 10 to 15 minute na video na nakapaloob yung 3 stages of massage and andun po yung pre-massage, massage proper and post-massage and of course yung 5 basic massage manipulations. Kaya minabuti kong pag-usapan natin na maaga yung mga bagay na ito upang kayo'y makapaghanda. And yun po yung aking pong yun po yung ating requirement. No? Sa written, you'd be given your written exam. Pero sa oral practical, since most of you, except for those who belong to Jensen and nearby areas, maari kong i-require yung face-to-face na oral practical evaluation, oral practical exam evaluation. Tama ba yun? Exam evaluation. Ibig sabihin po noon, the rest of you will be doing your video. Kaya nabanggit ko na sa inyo na panoorin ninyo yung video ni Roxanne. Ito yung semi-official na video ng AUSA wherein yung kanyang performance ay sinusundan natin. No? Yun yung ating ginagamit bilang uh, template, no, ng inyong pagpi-perform. So yun po yung gagawin po ninyo. And then once you have done with your video, then i-upload niyo sa isang YouTube channel. Kung may YouTube channel kayo, i-upload niyo sa inyong YouTube channel. Then you will have to submit it to me, yung link ng inyo pong video. Ulitin ko at nabanggit ko na po kamakailan, huwag kayong magsasubmit sa AUSA ng raw video kasi napakabigat po nun at mapupuno po yung aking hard drive. Okay? Pero regarding sa deadline, I cannot yet say kung kailan but most likely within a month, no? Within a month or two. Basta i-announce ko lang po later, no? Kasi pinakikiramdaman ko kung kumusta yung pacing ninyo sa ating mga pag-aaral. Okay? So pananariwa lang po no ng ating pong 3 stages as you can see here. Sa ating 3 stages po, mayroon po tayong spiel, no, mayroon po tayong yung guide kung ano yung sasabihin nyo, pero this is just a guide, no? Hindi po ito yung real or de facto na mangyayari doon sa harapan ng assessor kasi iba-iba po minsan ang setup. May mga setup na ang ang massage examination room ay merong massage table or minsan naman or shall I say mas kadalasan sa nangyayari sa kamakailan lamang yung examination venue ay ng oral practical ay isang hotel room. Kaya pag hotel room, uh, bibihira sila nagdadala ng massage table, no? Kaya doon kayo nagde-demo sa massage sa bed itself ng room. Kaya lang ito yung guide na ito ay just in case lang na ang scenario ay may massage table kaya yun yung gagawin. Okay? So having said that, meron na tayong spiel. Later na natin yun ipapadala ko po sa inyo. Ito po yung una yung gagawin, mag-ayos po sa part po ng pre-massage, mag-ayos kayo ng massage table, and then kukuha kayo papipilapan nyo sa client ninyo yung client intake form, and then magkakaroon kayo under the SOAP, magkakaroon kayo ng pagtatanong sa client kung ano yung dahilan kung bakit siya napapunta sa inyo upang magpamasahe. And ayan, magpi-perform na po kayo. Ito na po yung part po ng massage proper where you are going to perform the 5 basic stroke manipulations which are the following: effleurage, petrissage, friction, taputment, and vibration. Ayan. And then after this part is the massage proper. Kaya pagkatapos po niyan yung post massage wherein after receiving a cue from your assessor, pag sinabi niyang time's up,
or when you already actually done with the 5 basic stroke, then you may proceed sa post massage. And here you can see you will be assisting your client to get up, no, pero magsa-sideline position muna siya. Wag niyong patayuin ng dire-diretso agad. Kailangan tumagilid upang maiwasan yung pagkahilo. And then you perform the final documentation using the post massage form. And here you are, you do already with your you do your aftercare, kung ano yung ano mo, ano yung sasabihin mo para matulungan siyang ma mapanatili yung kanyang healthy lifestyle, and then you assist your client to leave the room. Okay? So, ayun po. Sa massage proper, ito po yun. Kahapon, review na lang po natin. Ang ating pong napag-usapan ay effleurage, at ito po tulad ng binanggit natin, nagmumula sa salitang effleur, which means to stroke. It's another other term is unbroken gliding movement repeated following the contour of the body using your palm, the knuckle, the fingertips, and the forearms. Okay, so yun po yung kanyang rationale. And the first variation, mayroon tayong 100, at ang kanyang sub-variation under sa 100, mayroon tayong tinatawag na raking. Ayan po, 2 fingertips or 5 fingertips together or apart with pressure. Ayan, so yung demo ko sa inyo po kahapon is 2 po yung fingertips. Pwede din po ng 5 fingertips, no? Yung gagamitin po natin sa ating pong raking. Sa ironing naman, deep using palm, forearm, or fist. Deep what? Deep effleurage. So, ito po ay medyo mas madiin po na effleurage na kung saan ay gamit natin yung ating palad, your forearm, or even our fist. Okay, and then under the 100 is also circular. Yun po, yung kamay po ay medyo paikot ng konti, pero ito po ay nag-move upward from inferior to superior dito po sa bandang itaas. And yan po ang sa 100. Sa 200 naman po, ito tulad ng nasabi po natin, 200 both hands gliding on skin simultaneously. Yung movement, yung kamay ay hugis, yung movement niya ay hugis puso, no? Pag ano, no? Uh, either, yes, normally po galing sa superior to inferior, mula sa bandang ulo, pababa. Ayan po yung heart shape. And then susundan po natin ng circular. Ayan po. Sa circular naman po, under the 200, magkapatong yung dalawang kamay, at ito po ay perform na effleurage paakyat. Okay? So from inferior to superior. And of course, papasok na po uli yung sa alternate hand. Pag sinabing alternate hand, magkahalinhinan yung mga kamay. Either again, tulad ng sinabi natin, 2 daliri o 5 daliri. No? Moving upward, alternate po yan. Okay? And of course, the circular. Yan, sa circular naman po, kanina magkapatong yung kamay natin, no? Sa circular ng 200. Dito po sa alternate, ito po ay magkahalinhinan, no? Magkapalitan. And we did also the nerve stroke. Ito po yung makikita po natin. And then, by the way, nakalimutan kong banggitin kahapon, pag tayo nag-perform ng nerve stroke, effleurage, kinakailangan nakadrape yung ating patient at yung ating kamay ay kumakalakay pababa. No? Feather-like finger tracing. Okay, sa Petrissage naman po, tulad ng sinabi natin, Petrissage came from the French word pétrir, which means to knead. Other term is kneading, no? So ito yung pagmamasa, no? It's a cycle of rhythmic lifting, squeezing, and releasing of tissue. Ayan, so ito po yung halimbawa ng ating pong 100 simple clamp squeeze, no? Ito po, sa shoulder po normally ginagawa. And yung 200 naman po, tulad na banggit natin, praying hand. Ito po yung praying hand. Fingers interlaced, palm squeezing upward. Ayan. Okay, so yun po yung ano. Pero ang napiperform po rito yung ating pong stinar. Okay. And ocean waves uli, gliding hands in opposite directions with compression. Ito yon, no?
So magkahalinhinan po yung kamay na yan, no? Using the thinner on one side and sa kabilang side naman po yung mga finger pads o fingertips. Ito naman po yung tinatawag nating alternate hand. Grasp and release alternately. Okay? Or C formation, sun and moon, and the others might call this also as Pac-Man. Ayan. Ito po yung alternate hand. And the next one is fooling. Ayan. So sa fooling, ang kumikilos at nagbibigay ng compression ay yung ating pong mga thinner, no? Yung thinner sa kamay. Yan po, pababa po yan. And the one we can see here ay ginawa niya sa upper leg ng client, no? Pwede din po siya sa upper extremity. And this one is the skin rolling, lifting skin and superficial fascia. No downward force is involved. So ibig sabihin po noon, nililift po yung skin ng ganon, ito po ay nagtatraverse, no? Kumikilos po siya dito po sa ganitong position mula sa superior to inferior, no? Mula sa bandang ulo, pababa yan siya dito. Pero normally, this is just being done sa ating pong upper back. Okay, right now, before I do the demonstration in a little while, ayan, okay, sige, bago ko itutuloy, I'll just close this for a while. Baka mayroon kayong gustong, dali, ayan, baka mayroon lang kayong gustong ilinaw regarding doon sa paano natin gagawin. Do you have any questions so far? I will I will try to i-unmute ko muna kayo. Okay. Sige po, kung meron po kayong gustong linawin o Sir Ben, gustong Oh yes, go ahead, ma'am. Mina? ah, Yes, ma'am. nasa module din po yan, sir, no? Ah, Nakikita din yes. po sa module. Yes. Okay po. Lahat po, lahat Sige po. po. Okay. Yes po. Thank you Pinag-uusapan po. na po natin, yeah, pinag-usapan na po natin ito para magkaroon tayo ng ng understanding kung paano po siya gagawin. Kasi po yung sa last examination, merong kaunting hindi pagkaunawaan, no? Kasi what I do after, normally during exams andun ako sa DOH at kung saan may exam ng DOH nandun po kami, no? And ang ginagawa po namin, we do exit interview. Tinatanong namin mga estudyante kung ano yung mga challenges, kung ano yung mga maganda nangyari at mga hindi masyadong kagandahan. So just the last examination, ang isang medyo naging bothersome for me is yung iba kasi sa atin hindi masyado naintindihan kung paano yun ipi-perform. Kaya medyo nalilito lang yung assessor kasi kung ano yung nasa manual, ika nga no, ano yung tinuturo natin, we hope and pray na yun po yung gagawin. Huwag kayong maggagawa o umimbento na inyong stroke no inyong paraan. Kasi the moment na umiba po kayo doon sa kung ano po yung nakasaad sa manual, medyo mako-confuse yung assessor ninyo at magkakaroon ng sunod-sunod na pagtatanong at paglilinaw yung ating assessor. Ayan po. Kaya mabuti pa ngayon pa lang magtanong na kayo. Kung medyo alanganin, you let me know para the others, for the benefit of your classmates, malaman din po nila kung ano yung mga tamang paraan. But just same, tulad sinabi natin kanina, yun na po yung flow na inaasahan ko na gagawin ninyo at susundan ninyo. No? So, wala nang tanong doon sa ating ginawa kahapon sa effleurage at sa petrissage. Malinaw na po Um, ba? excuse Oo, me, Doc. Sir Yes, Benji. yes. Okay. Yes. Doc Kasi Birds. kahapon, binuksan ko yung sinasabi nyo sa YouTube na pwede Opo, namin gayahin. si Medyo Roxanne. kasi malayo kasi yung camera ni Roxanne, saka medyo, ewan ko kung ang problema lang ay device ko. Opo. Pero, medyo, hindi malinaw yung sinasabi ni Roxanne. Okay. Oo, Oo. kaya yun ang problema ko on my part kasi nag-iba na eh. Kasi nung una ako nag-take ng exam, Opo. malayo na, Sir Benji. Kaya, Opo. kasi yung bawa, yung pooling, iba yung pooling sa kariking namin nung araw. Okay. Oo, Opo. kaya, Opo. kaya gusto ko sana mag-focus. Kaya nga nung kahapon,
may mga estudyante kaklase ko na gustong magkaroon ng ano, 'di ba, doon sa probinsya, Opo. magkaroon ng study group. Kaya gusto ko sana magkaroon ng study group kami mga nandito Mm. para mas madali, no? Mas Opo. Yes. magka ano, magturuan sa bawat isa, ganun po. Yes. Yes, yes. Okay. Yeah, that's maraming salamat Doc Ferds no sa ano mo sa concern mo. That's a very valid na observation. Yung nga tulad nung ginawa ni ano ni Roxanne at actually ano malayuan kasi yung camera hindi siya naka-focus sa Mm, kamay. mm, If you notice, ang mm, pinaka-idea lang nung kasi yung general presentation no yung nandun yung assessor, nandun yung model, andun kayo magpe-perform and then gagawin niyo mm, po yon. Mm. Kaya I am trying my best na gawin po natin no after some discussion, ipapakita ko mismo sa inyo sa mm, video. okay. Mm. Okay, Na ano, Sir Benji, maganda po yun. oo, gagawin natin mamaya para magkaroon tayo ng ano, ng uniformity. Ika nga, Opo, uniformity ng gagawin natin. At higit sa lahat, yung inyong pagsasanay ibabase na ninyo doon sa ating gagawin later on. okay. Okay? Sir Opo. Benji, meron pa po akong mga follow-up questions. Sige po, Una go po, ahead. okay, yung sunod po, ano, yung bang model, kailangan talaga magdala kami or pwedeng kami-kami na lang? Ah, ganito Doc, may sekreto ako diyan eh. Mm, Well, of course, sa akin, beautiful yung idea ng DOH na magdadala ng model. Kasi nung yung past few years, ang DOH nag-a-assign. No? You just have to bring your 500 para ibabayad dun sa model. Oo. Ang problema po nung kasi minsan kung saan-saan hinuhugot yung mga model at alam mo yon hindi naman nila naintindihan yung masahe. Kaya minsan yung mga feedback hindi maganda, no? Sa ngayon maganda kasi kayo magdadala. Ngayon, ano ang magandang ano ang advantage kung kayo magdadala? Number one, syempre, kung ano itatanong ng assessor pertaining sa ginawa nyo, positive yung sasabihin ng kasama nyo. Lalo na okay. 'pag pinakain niyo ng Jollibee, positive Mm, 'yun. 'Pag tinanong, "Oh, model kumusta 'yun? Anong nararamdaman mo?" Eh, sasabihin niya, "Ang sarap sir, talagang nakaka-relax." Okey. mm, Pangalawa, ah, yung regarding sa dadalhing model, ang sabi ko lagi, ang sinasabi ko pala by the way sa mga nauna sa inyo, kung pupuwede among your classmates halimbawa, kasi meron iba sa inyo Doc Ferds, ano pa nga ano mo Doc Ferds, Ferdinand Martinez. Martinez o Opo. si Doc Ferds, huli ka 'no, matagal malayo-layo ka kasi alphabetical yung pagtatawag, eh. So, kunwari si Juan Juan, ah, ano ba, Bravo 'no, letter B. So, mauuna siyang magpe-perform. Ngayon, kung mag-uusap-usap kayo, "O sige ako na lang muna mag-model for you." Oo. Mm, mm, Advantage na mahuli. Kasi 'pag ikaw nag-model, malalaman mo na yung mga nangyayari, yung kaganapan sa loob mm, ng examination room. mm. Ayan, okey. Medyo lugi lang yung mauuna. Oo. Kasi mauna siya masalang, eh, okey. Mm, Pero sa akin naman advantage yung mauuna kasi 'pag nauna ka, eh, ano na, wala na agad yung kaba mo, tapos mm, na, eh. mm, Yun naman yung advantage, okey? mm, Pero kung ikaw nahuli, halimbawa kung letter Z yung apelyido mo, Zafra or something like that, mahuli ka, then you volunteer na lang dun sa naunang kasamaan niyo na, "Ako na lang gawin mong model." Gano'n, oh, 'di at least alam niya na yung mangyayari sa examination room, okey? So yun po mm. yun. Kaya Okay. Mm. kayo Oo. mag-uusap. Mm, mm. Kayo Okay. mag-uusap 'no. And Mm, by the way, segue lang ako. I was yesterday, yung Jensen Group which is would technically ano niya Mindanao Group, eh, inorganize ko na 'no, pinagsama-sama ko na. I'm trying my best na gano'n din sa Manila. Ang Visayas natin iilan lang, eh, 'no, iilan lang sila sa Visayas. So, siguro sisingit na lang sila either sa Manila or sa Jensen 'no. Para naman kayo mag-usap-usap kung kunwari tulad sinabi mo magkaroon kayo ng group study, then mas maganda din 'yun 'no.
You Mm. can meet among yourselves, no? And then practice kayo kung paano niyo gagawin, and then you help one another. Okay. Ayun po 'yun. Oh, Mm, that's mm. the idea. Kaya Oo. I like what you said na Mm. magkakaroon kayo ng group study. Okay po. Oo. Sa Kas academics naman, tulad ng sinabi ko, technically hindi masyado gano'n kahirapan, pero maganda din kung ikaw Doc ang mag-initiate niyan, magkaroon kayo ng group mm. study, samahan niyo na rin Okay. po ng academics, 'no? Yes Pag-usapan po. niyo na rin po yung academics, Okay. ayun na Tama lang po. po. Saka Mm. sir dun po sa inyong requirement, magagawa na ho namin sa group study yun, yung video presentation namin. Yung video po, on your own po niyo gagawin. Oo nga po, ibig kong sabihin, hindi ko na po Sorry. problema yung kasi bawat isa may magbi-video, parang gano'n po. Oo, tapos Ah, 'di ho ba? okay. Puwede po, puwede din pong gano'n. Depende Para po sa inyong pagsasali availability sa ayun. oras po ng grupo kasi mahaba-haba po 'yun, eh. Okay, okey. Oo, Sir, kung yung ba't okey na po, yun sorry na-interrupt ko kayo. Yung sorry, ano po, okey lang. yung examination po, saka yung practical magkaibang araw po 'no? Ah, when you say examination, written, Opo. written exam, yung ang nangyayari po sa ngayon is Monday, kunwari, first week of June yung exam, Monday is the written exam, Tuesday is the time where they check your Okay. papers, and then ipa-publish nila yung result ng written for Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday na practical exam. Okay po. Mm. Tapos naka-scrubsuit po 'no? Yes, sa written exam, Okay. scrap suit na po kayo. Any Okay. color basta white. Okay. Okay, okey. Oo, any Thank you color po. basta white po scrap Opo. suit. Oo, Okay. kaya ready niyo na po yung scrub suit ninyo. Tsaka yung scrub suit by the way, ganito po, V-neck yung gagawin, okey? Kung babae po, kailangan meron lang po ka-undershirt na naka-collar, naka-round neck. Kasi kung Mm, V-neck din po 'pag yumuko ka ng konti, medyo baka mahilo yung assessor. Kaya mm, naka-round neck po yung inyo pong mm. t-shirt, yung undershirt Okey. by the way. Mm, mm. Sir Ben, thank you po. Opo, maraming Mm, salamat Doc Ferds. mm, Okay, sige po. So, for the Manila group, and sasama ko na din po yung sa Baguio kasi ilan lang po yata sila sa Baguio, eh, 'no? Pero maganda din yung Baguio group, puwede naman kayo mag-usap kasi ang layo na po ng Baguio, bababa kayo from Baguio to Manila. Puwede rin kayong mag-usap-usap among yourselves para magkaroon din kayo ng group study. Okay, so very beautiful suggestion coming from Doc Ferds, no? Magkaroon mm. kayo ng group Po. study. Okay, sige po. Um, Maganda na rin po siguro sa bawat area, you select your leaders, no? Kung sino yung team leader para iisa lang direksyon. No, kasi mahirap kung lahat kayo sa isang grupo puro kayo leader, eh baka magkakagulo, no? The first, okay ba 'yon? So Okey say po, tama Manila, po yun. organize Mm, kayo, then you mm, elect your leader for Manila, yung sa Baguio pipili kayo, yung sa Jensan, yung ganong areas, no, para walang mami-miss, no, walang mami-miss out. Ang medyo kabado lang ako kay Christian kasi si Christian sa CDO pa medyo nag-iisa lang siya, eh. No, nandito na ba si Christian? Christian, pumasok ka na ba? O wala siya, no? Okay. Ayan. Oo. Andito si Romnick. Romnick, saka si Gideon. Pakialalayan lang si Christian kasi si Christian. Andito pala si Christian. Oh, Christian, oh. Usap-usap kayong tatlo ni Gideon tsaka ni Romnick. No, ito yung mga kasama natin na visually impaired. Paalalayan lang po si Christian kasi si Christian is totally blind. Okay? Totally blind po siya. Okay. Sige po, tuloy po tayo unless kung mayroon pa po kayong katanungan, wala na po. Ayan. So tuloy tayo sa ating gagawin. I-discuss lang muna natin yung ating pong whatever it is that we will cover for today sa ating hands-on, and then we'll do the hands-on later on para yung theory medyo may linaw na po sa atin. Ano po. Okay, tuloy po tayo. Okay, so andito po tayo ngayon sa friction.
Okay, so we're done with effleurage, petrissage. At ngayon po, nandito po tayo sa friction. Ito po yung dapat ninyong maunawaan patungkol sa friction. Ang friction is nagbumula sa salitang Latin, no? Latino, at ang ibig sabihin niya, ang salitang iyon, ang salitang ugat ay fricare, no? Or fictio, meaning to rub. Other term is rubbing, compressing of tissues in several directions, no? Sliding hands, palm, finger, knuckle, back and forth over skin or deeper tissue layers, usually dry or without oil. Okay, so pag sinabi natin friction, yung galawan po niyan ay palitan po, no? Palitan po or ang kanyang pinaka main na nangyayari is yung meron pong rubbing, no? Meron pong pagkiskis. Ayan. So in here, so ang una diyan makikita natin is superficial warming, no? By the way, hindi na po siya naka-itemize doon sa 100 o 200, no? Kasi normally dalawang kamay na po 'yan. Okay, superficial warming or sewing. Yan. Sometimes ang tawag po diyan ay heat rub, the one you can see here. Okay? Mamaya ide-demo natin po yan. Moving briskly in opposite directions. Yan po ay heat rub or superficial warming. Pag sinabi natin superficial, ibig sabihin nun, magaan lang po siya. No? Wala po siyang pressure. Kumbaga, nasa superficial layer ng skin, nasa ibabaw ng balat. Okay? At ang sumunod naman ay rolling. Okay, yung rolling na ito, wala po siyang pressure kung hindi po siya po ay kumikis-kis lamang sa ating pong extremities ng ating client. Hold limb with open hands back and forth from distal to proximal. So dito po pag sinabi natin distal dito sa malayong ito at papatungo doon sa proximity dito na area. Okay? So pag ganun po siya, distal to proximal. Okay? Again, ide-demo natin mamaya. Ringing. Ringing is technically ito yung para kang nagpipiga ng labahin, no? Kanina naglaba ako, yung ginawa ko doon sa mga damit, no? Nire-ring mo siya para maalis po yung water, yung tubig, no? Babawasan yung tubig and then isasampay mo na yung damit. So ganun din po sa ringing. Grasp firmly while twisting in opposite directions. Ayan. At ang sumunod naman, pang-apat, is cross fiber. Okay. Or sometimes, ang tawag dito sa illustration na to is deep transverse friction. Bakit siya deep? Bakit siya transverse? Kasi salitan po yan, no? Papasok po yan, salitan po yan, medyo madiin siya ng kaunti. Fingers movement perpendicular to muscle fibers. Later, I will explain it to you. Okay? With moderate to heavy pressure. Yan, karugtong po ng ating pong cross fiber. Okay, tuloy tayo. And this one is chucking. Ayan, ito yung naalala ko sa Manila eh. May confusion. May confusion na yung isang estudyante natin, paulit-ulit na tinatanong, yan ba yung tinatawag na chucking? Yung gano'n, no? So, hindi ko alam kung paano niya pinerform. Pero technically, pag sinabi natin kasing chucking, ang pakiskis natin ay gamit yung buong palad, no? Same direction as muscle tendon or ligamentous fibers. Thumb or fingers move back and forth. So, ibig sabihin, pwede yung ating hinlalaki at pwede din pong gamitin yung ating pong palad. Okay? Yan, mamaya ipapakita ko po sa inyo. Pero ito yung narinig ko sa isang estudyante na medyo tumagal sa ng kaunti kasi hindi daw malinaw sa assessor yung kanyang chucking. Okay. Baka chinak Norris niya ganun. Kinarate niya. Okay. Okay, there you are. So ang panghuli, circular. Yan. This is very, very commonly done by you, no? Pag nagmamasahe tayo, lalo na dito sa bandang paa, no? Small circular movements that glide superficial tissues over underlying tissues, no? Yan, gamit po yung fingers or sometimes yung palad, yung palm, no? Pero this is the most common one, no? I can say. Okay.
So, yan po ang kabuuan po ng ating pong friction. Okay, I think we will be able to cover also yung taputment. Ano po? Ang taputment naman is from the French word taputer. Okay? Yung friction kanina, Latin, no? Latin word, no? Fricari o friction. Friction. Nabubulol ako. And ang taputment is from the French word taputer, which means to tap or to drum on. Ayan. Pag sinabi nating to tap ay meron pong ano po, meron pong ano bang tapping? Meron pong sabay sa alternate po na pag 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 apply po ng pressure gamit po yung ating pong finger pads, no? Fingertips or yung ating pong palm, yung palad po natin or even our fist. Okay? Another term is percussion. Repetitive staccato striking movement. Ayan. Striking movements of hands simultaneously or alternately. Ayan. So, sa hacking mamaya makikita natin tsaka sa quacking. Yan, yung pong simultaneous, ibig sabihin sabay-sabay or alternate po yung ating kamay. Using what? Ulnar surface of hand, fingertips, open palm, cup palm, loosely closed fist. Ayan po. So, dito po, meron po siyang variation tsaka sa variation. Ito po yung ating pong variation po ay tapping using the fingertips of one or both hands at various speeds. Yan, mamaya makikita natin po yan. Una sa lahat, yung kanyang sub-variation ay punctuation. No? Punctuation, ito yung makikita natin sa illustration. Pagka madiin yung bagsak ng kamay, ang tawag po niyan, ang category po niyan is hard tapping. Okay? Hard tapping. Pag madiin po yung pagbagsak po ng ating fingertips, no? Finger pads. Fingertips, hindi finger pads. Pulsing kapag may alternate po na madiin tsaka magaan. Ayan po, tandaan nyo po ha. Yung nauna, punctuation. At yung punctuation, by the way, pwedeng gawin sa paa. And yung pulsing, ito po yon, alternate, deep, light. And then yung raindrops, yan, this is one of my favorite. Raindrops naman ay sa mukha, no? Very light fingertips. Yung tapping ng skin at different times. Pero normally sa mukha po yan ginagawa, yung raindrops, no? At ang pangalawang variation ay pinchment. Ayan po. Ito po yung skin is lifted by grasping quickly at the point of striking. So yung pinchment ay dinadakot mo siya na mabilisan, ayun ganon, alternate, no? Okay, pagka malaki yung amount nung pinipinch natin, ang tawag na po diyan ay plucking. Okay? Pero pag manipis, konti lang, pinchment. Pinchment. Ayan. Okay? Yung pinchment minsan ay ginagawa sa mukha, no? I'm sorry, sa eyebrow. Hindi sa mukha, sa eyebrow. Okay, ito na po yung magka-alternate at magkasabay yung kamay, no? Pagka-alternate, yung chop using ulnar edge of one or both hands with fingers relax or strike with at least 3 fingertips, ito po ay tinatawag na hacking. Pero alternate po yan ha. No? So like this one, you can see, alternate po yung kamay. Okay? Ayan po. And pagka sabay po yung kamay, like this one, you can see in this illustration, ito po ay quacking. Ayan, quacking po yan. No? Huwag niyo pong tawagin quaking ha, quacking. Ayan po. Hacking, quacking, hacking, quacking. Yan po. And the next one is cupping. Yan po. Cup hands loosens phlegm in chest cavity may induce coughing. Yan. Ito po yung kanyang benefit. O hindi lahat meron pong siyang benefit na nakalagay. Okay, so this is an illustration of cupping. Ayan. Yung kung palad ang gamit, cupping. Pero pagka ang gamit natin ay yung ating kamao, no? Naging pounding. Ayan. Pounding is the loose fist beating in moderate strength. When applied palm down, no? Yung palad ng ganon, yun na po ay naging wrapping. Okay, wrapping. Pagka loose fist ang ginamit natin upang magkaroon ng tapping, ito po ay pounding. Ayan.
Ang sumunod naman ay yung tinatawag natin na clapping. Ayan. So malinaw po yun. Sampal po siya, no? Sa pasampal. Palm striking skin with alternate strokes. Not recommended for victims of abuse. I really don't know why they're putting this one here. Yan daw. Ito daw ay hindi po nire-recommend sa mga individuals na biktima po ng abuse. Okay. So I hope I will be someone will explain that to me later on. Okay? Ang pinakahuli under sa ating taputment is diffused. Okay? Yung diffused katulad po ng ganito, lay palmar surface on skin while striking back of hand to diffuse force moving across surface. So ito po ay halimbawa po ng diffused. Okay? Bakit diffused? Kasi yung isang kamay na sa baba, yun po ang nagkukontrol ng pressure na i-apply using our closed fist. No? So, hinihit po ng pag ganon po yan. Okay. So, sa actual naman po, mahirap mo kasi normally itong part na to, kung mapansin nyo, nakadapa lahat yung client natin, di ba? O, nakadapa po yan. Awkward naman kung pati hayain mo yung model mo and then para lang i-perform yung diffused. Kaya ang ating ginagawa traditionally is tayo na mismo de-demo natin sa ating tiyan. Ayan. Okay? Sige po. So I think hanggang dyan na muna para magde-demo na tayo. Ano po? Para maipakita ko po sa inyo paano natin gagawin. Okay. Ayan. Back to me. Okay. Sige po. So, ayan. Tulad na sinabi natin kanina, ang nating gagawin ay ang sa friction, no? Fricari, from the Latin word fricari, meaning to rub. Okay. So how do we perform superficial friction? Okay. Sorry. Yung heat rub or superficial warming. Yan. I'll show it to you for a while. Ayan po. Yeah. Okay. So pag gagawin po natin yung superficial warming, tama ba? Dali. Ayan. So dito nyo po gagawin pag ganun po yung inyong kamay, no? Yan po yung superficial warming po, no? Moving briskly in opposite directions. Ito po yung pagpapainit, no? Kaya magaan lang po siya, ha? Wala masyado siyang pressure. Ayan po. Mabilis. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Okay? So yun po ang inyo pong superficial warming or sewing. Okay. Yung sewing naman, pwede din po siyang gamitin dito sa bandang paa, no? Using the ulnar edge of the hand. Dito po, no? Ayan. Anong nangyari sa aking larawan? Nag-blurred. Dali lang. Ayan, bumalik. Salamat. Okay? So dito po pwede po siyang gawin, no? Sa banda po Achilles tendon. Pwede mo pong gigaganon, no? Gawin po yung ating ulnar edge of the hand. Ito po yung ating pong pangkiskis, no? Ganun po siya sa paa. Pero for demo purposes sa DOH, pwede na po dito sa itaas. Okay? Pwede na po yan dito. Okay? Gaganon nyo lang po. Okay. The next one is rolling. Okay. Tulad ng sinabi natin, sa rolling po ay ito ang ating pong gagawan po ng demo is yung lower extremity o upper extremities or lower extremities, no? Dito na lang para mas madali. So dito po ang rolling po natin ay nakasingit po tayo ng pagganon, no? Pagganon po yung movement pababa. That is rolling. Yan. Ganun po, ha? Okay. Pero malaki masyado yung leg, no? Pero for this purposes, pwede po dito, but normally po ginagawa po yan dito po sa upper arm. No? You do it this way, no? Pag ganun mo siya, igaganon mo siya. Yan po yung tinatawag po natin na rolling. From distal to proximal. Ayan, sandali. Naglulukuli yung aking camera. Ayan. Hello. Ayan.
balik ulit. So ganun po 'yan. Ano, pag sinabing distal to proximal mula dito paakyat po 'yan, no? So i-rolling mo pag ganon. That is rolling, no? Hindi po siya skin rolling ha, magkaiba po yung skin rolling. Rolling lang po ito under the friction. Okay. Ang sumunod naman ay ringing. Yan, paborito ko 'to, no? Kanina naglaba nga ako eh. So gigaganon niyo po, no? Gamit yung kamay niyo, gaganon niyo po. So yan po ang skin ringing, by the way. Ringing, no? Pinipiga niyo po yung inyo pong labada. Ayan. Okay? Ang sumunod naman ay cross fiber. Yung sinabi natin kanina, pag cross fiber, tandaan nyo lagi, 'di ba? Ang orientation ng muscle dito ng muscle fibers pag ganon. Pag ganon, no? Ganon din sa kabila pag ganon siya. So, sabi kanina perpendicular. So, pag sinabi perpendicular, kung ito ang orientation, pag ganon yung iyong demo, no? Pag ganon po siya. Paano po gagawin? Halimbawa, ganon po siya, ganito, no? Igaganon niyo po yung inyong mga daliri, no? So, ayan, 1, 2, wala ulit. Nadidisturbo siya kasi pagka ano eh. Ayan natin. Ito, okay, yan. Tama ba? Ayan po. Pag ganun po siya, no? Pag ganun po, no? So, kung ano yung orientation, medyo may nagalaw yung camera eh. Ayan, pag ganun yung orientation, no? So, tandaan nyo lang kung nasan yung orientation, perpendicular, yan. Ang orientation pag ganun, ng muscle fibers, then movement natin is pag ganun, perpendicular. Okay? So, again, like what I said, pag ganun ang movement, no? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. Lipat natin yung isa. Kasi mas malinaw yung camera na sa taas. Okay. So, there you are. Pag sinabi naman natin checking, ayan, ito yung naging controversial last exam sa Manila. Pag sinabing checking, pag ganon, no? Gamit yung inyong yung yung inyong palad, no? Pwede din po yung inyo pong daliri. Pag ganon po, pwede po yung daliri, yan. Pag ganon, yan. This is also checking. Yan. Checking po yan. Okay? So, ayan. Pwede po yung palad, pwede po yung inyo pong daliri na nakaganon po siya, no? Sa ating daliri. Yan, 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 yan. Yan po ay halimbawa po ng checking. Okay? O yun lang po ang nasa bahagi po ng ating pong, ay by the way, nakalimutan ko pa pala yung panghuli, is the circular. Yung circular, gamit po yung ating pong, for easy reference, gamit po yung ating finger pads, hinlalaki, yung ganon, at ito po ginagano natin dito sa paa. Okay? Alam kong ginagawa nyo yan eh. Pagka nandito bandang paano sa Achilles tendon, di ba ginagano natin? Yan po ay circular. Again, ang prinsipyo po niyan ay rubbing, no? So wala pong pressure, superficial layer of the skin yung ating pong minamasahe dito. Pag ganon, paikot lang siya. Okay? So pwede po wala dalawang bahagi, no? Minsan kasi yung nagagawang isa, minsan naman sabay, no, sabay yan on opposite sides ginagawa natin sa ilalim ng Achilles tendon. So dito po yan minamanipulate. Ayan. Okay? So there you are. Yun po ang kabuuan po ng ating pong vibration. I'm sorry, ng ating pong friction. Okay, ulitin natin. Nagsimula tayo sa warming. Yung warming po natin, pag ano ng movement, no? Yan, superficial warming. And then we did the rolling. Sa rolling naman po ay pag ganon, no? Pag ganon po siya. Yan po yung rolling po natin. And then ang sumunod naman po ay ginawa natin po sa yung ringing. Ang ringing naman ay pagpiga, no? So we did that way. Yan, pababa ano po yan, pababa po siya, no?
So yung pagpiga po ng labada natin, yan po ay ringing. And of course, we did the cross fiber. Yung sinabi natin cross fiber kanina, alternate po siya pag ganon, no? So bantayan lang po natin po yung ang direction po ng ating pong nagkakaroon po siya ng interruption kasi pagka yan pag may nagano. So ganun po siya, alternate po na nakaganon po, you know? Ayan. That's it. And of course, yung pinakahuli natin, well, of course, yung ating checking na controversial last exam, pag ganun po siya. No? Pag ganun po siya. And pwede mo din gagawin sa finger pads, as fingers, no? Nakaganon. Pwede din po siya. Checking din po yan. Checking po yan. Yan, checking, 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 checking. Ayan. Okay. So there you are. Ayan naman po ang circular ang panghuli sa paa, no? Yan, pag sa paa naman po, pag ganun po natin gagawin o pwedeng sabay. Yan. Okay. Malinggit lang kasi yung paa ng ating model eh. Hindi pa naghugas ng paa. Ayan, ganun po siya. So ganun po siya. Ayan, okay. So dito po natin gagawin sa ilalim po ng Achilles tendon. Ayan, okay. So ganun po siya. Okay. Okay, so that's all about how to do sa ating pong friction. Yan. The next one is a little interesting for me. Yan po, tutungo na po tayo sa tapotment unless if you have anything to ask. Kung wala na po, tuloy tayo sa tapotment. And I find it interesting as well. Okay, so paano yung tapotment? Ang sabi natin kanina, di ba? Other term is percussion from the French word tapotir, which means to tap or to drum on. Ayan. Okay, the first one is tapping. Ako, pagka nag-demo ako ng tapping, lalo na dito po sa unang bahagi po, no, yung punctuation, ang kung mas paborito ko pong gawin, banda rito sa paa. No? So nakadapa yung client natin, igagano natin siya ng konti, ay sorry kay mama, no? Napiga yung paa niya, ganon. Saka mo siya tatap pa ganon. No? So kung ito yung paa, pag ganon po. No? Let's use the other camera. Ayan. So pag ganon po siya, yan, pag ganon po. No? Yan po yung tapping. Punctuation po siya. Ayan. Pero you make sure na yung paa niya, excuse me po, itutupin yung ganon. Pag hawak nyo dito, sa kanyo siya tatap dito. Okay? Yan po yung punctuation or tapping. Okay? Medyo hard lang hard siya ng kaunti. 1, 2, and 3. Ayan. Okay. So, that's the first one. The second one is pulsing. Pag sinabing pulsing, ito po ay halinhinan. No? Alternate deep, light. No? Sorry. Bumigim pa naman. Sorry kuya. Galit siya. Okay. Ito po ay, yan. Sorry na ano siya. Yan. Ganun po ang ating pong pulsing. Alternate deep light. No? So alternate po. Madiin, magaan. Madiin, magaan. Madiin, magaan. Madiin, magaan. No? So yan po yung pulsing. Ayan. Okay. What about raindrops? Yung raindrops, ayan, pakita ko na po sa aking pong mukha. Okay, yung raindrops, ito po. Yung raindrops, ganun po. Ayan. Ayan. Yan po ay raindrops, no? Tanong, pwede ba mag-raindrop sa ulo? Sabi po ng iba, which I believe, hindi hygienic kung ulo, no? Tapos ililipat mo sa mukha. Kasi, di ba, technically, marumi ang buhok eh. No, yung buhok. So, dapat dito lang manggagaling. Pag nag-demo kayo, mukha lang. So, ganon, 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 ganon. Yan. Yan po ay raindrops. Ang sumunod naman ay pinchment. Okay. Pag sinabing pinchment, mayroon siyang piga pero magaan. I'm sorry, piga, may pinch, no? May pagkurot pero magaan po yung kurot niya. Okay. So,
Tingnan natin. Okay. So, ganon. Magpipinch ka pag ganon. No? So, magaan lang po yan. No? Saan nyo gagawin? Normally, dito din po sa upper back, no, ng ating client. Gaganon mo lang siya. Ang tanong, how long should I do it? Gaano ba katagal? Sa tingin ko mga 3 to 5 repetitions is okay na po. No? 1 2 3 1 2 3. Tama ba? 1 2 3 1 2 3. O, dalawa. Ganon, no? So, pinchment po yan, ha? Okay. Minsan naman po, yung pinchment, ginagawa din po sa eyebrow. I'll show it to you. Pakita ko sa inyo, ha? Balik tayo sa mukha ni Mr. Eugenio. Ayan. Pwede din po dito. Yun, no? Yung kilay na yan, gaganon-ganon mo siya. Ayan. Pinchment din po yan, ha? Magaan lang po. Huwag mong tatanggalin yung kilay. Ganun. Mahal po yan, no? Yung mga iba nagpapakilay sa atin. Ayan. Okay? So, pwede din pong gawin yan. Kaya lang, like what we said, during the demonstration, si client nakadapa siya eh, no? Kaya, yan, pwede na lang, wag na lang gawin. No? Ito po yung position niya kasi eh. Nakaganon siya, nakadapa during that time, no? Nakadapa po si mama. Alangan naman, paharapin mo siya para lang ipipinch mo yung kanyang eyebrow. Di ba? Sir, sandali po sir ha, magde-demo lang ako ng pinchment. O, tihaya mo na kayo ng konti. Tapos dito lang gagawin mo. Tapos sir, dapa ka uli. Parang awkward naman siguro. No? So wag niyong gagawin yan. Kaya lang kung in case lang, kung talagang curious yung assessor ninyo, then i-demo nyo nila sa mukha niyo. Yan. Okay? Yun po yung yung pinchment. Okay. Now, ang susunod naman ay yung hacking. Ito yung paborito ko po, no? Hacking or quacking. Okay. Yung hacking is alternate. So, paano gagawin? Ayan. Ito isang camera. Mas maganda tingnan siguro. Ayan. Pag hacking, yan. Ganun po, no? Pag alternate po is what? Yung ganun, this one is what we call as hacking. No? So, dito mo gagawin lang sa, ayan. Dito mo gagawin sa upper back. No? So, alternate po yan. And the moment you perform both hands, that becomes quacking. No? So, ganun-ganun po. Ayan. Okay? Alam ko, magaling kayo dyan eh, yung mga ganito, di ba? Tsaka minsan pa, ako ang suggestion ko, para medyo matulog ng konti, naka-open, no? Naka-open po siya. At pag hit mo, ganun siya, naka-open din. Yan. Magandang pakinggan kasi yung pagka matulog, di ba? Kwak, kwak. Yung ganun, ganun. Ganun, sabay. Okay? So, pagka-alternate uli, it's hacking. Pagka sumabay ng ganun, it's quacking. At para mas effective, yung pag nag-hit tayo, you use the edge of your finger pads. No? Igagan mo, iba-bounce back mo lang siya. Huwag mo siyang itama ito. This is thinner. Pag itong tinama mo, masakit yan. Ganun, no? Masakit yan. So, kailangan bounce back. Ganun ha. Yan. I-master nyo po yung magandang tunog. Pag kasi maganda, naririnig nyo ba? Ako naririnig ko. Pag dalawa yan, masarap yan, no? Magandang pakinggan. Okay. The next one is, cupping. Pag sinabing cup, nakaganon. No, ganon yan, no? So, dito sa likuran, gaganon mo. No? So, mga 5 seconds, no? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Pagka nagde-demo kayo, masyadong habaan, no? Kasi the longer it takes, sometimes you commit more mistakes. No? So, yung cupping, that's cupping. Yan. Kailan siya naging pounding? Naging pounding siya kapag naka-close fist na. At yan naman yung tinatama ninyo sa client. No? Ganun. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No? Yan po ay pagpupukpok gamit po ang ating pong close fist. Ayan. Kailan yung clapping? Yung clapping naman, okay, saan ba kayo? O kunwari, dito ka na site, igaganon mo lang siya.
Yung gilid, yung gilid, dito ka nag-hit sa kabila. No? So alternate po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Dito po ha. Pero kung kagalit mo yung client mo, pagkagalit mo yung client mo, dito mo gawin sa mukha. Ganun. Sampalin mo na siya. Joke lang. Seryoso kasi kayo eh. Pero pwede naman po sa mukha. Kaya lang po nakadapa yung client nyo eh. So awkward naman na pati si Joyce kasi seryoso eh. Okay. Ayan. Okay, tuloy tayo ha. So the next one is, yun yung sinabi natin kanina, diffused. Sa diffused naman po, ayan, sa tiyan kasi yan eh. No? So this one, kunwari ito po yung gaganin mo siya, hit. No? Dali, use the another camera. Ganon. Ikot, hit. Ikot, hit. Ikot, hit. Saan po? Dito po sa stomach. No? Yan. Mukhang buntis yung aking model. Oh, yun. No, lumayo na yung camera. Ayan. Gawin ko na nga sa tiyan ko. Ang gulo nito akong camera. Ayan. Okay? So, tatayo ako ng konti. Ayan po. So, ang ikot, pag ganun ha, pak, hit. One. This is diffused. No? Kung minsan kini-quadrant yan, upper left, lower left, upper right, lower right. Pero pwede nang ganun na lang, huwag na masyadong pahirapan yung sarili ninyo, no? So that's diffused. Yan. Okay? So when you perform at this point, sabihin mo sa assessor, basta magtaka naman siya, no? Sabi mo diffuse tapos diretso mong ginagawa. Sabihin mo lang sa assessor, sir or ma'am, since yung aking client po ay nakadapa, I will just have to show it to you by performing it on my stomach. Yan ganun, no? Magpaalam naman kayo. Kasi kung i-demo mo, magtataka. Teka muna, baka kala ko yung client mo, yung model mo ang gagawan mo, ba't nasa tiyan mo na yan? Yung explain mo lang kasi yung client ko po ay nakadapa at awkward naman sa kanya na papatiyahain ko siya para lang i-perform yung diffuse. Okay? So, I think overtime na pala tayo. Ano po? Lumagpas na tayo. Time check is 1 o'clock, 1:03. So, ulitin ko po, tulad ng sinabi natin kanina, pagka pinag-usapan po natin yung percussion, yung taputment, ayan po, magsisimula po tayo sa punctuation. Yung punctuation po, normally sa paa, doon ka po maghihit, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ito po yung sa palad po palad man tawag noon, sa lapalapa ng ating paa, yung ganon. And then, pagka nagpa-pulsing na po tayo, deep light lang po, no? Again, ito po yung ating client. No, so dito mo gagawin deep light, no? Alternate po yung ating kamay, madiin yung isa magaan, madiin, magaan, madiin, magaan. Okay, yan po yung pulsing. And then yung raindrops naman, okay, sa mukha. Yung ganon. This is another example, no, aside from diffuse na gagawin mo sa mukha mo kasi nakadapa yung iyong client. Okay? Diffuse. Okay. So that's, I'm sorry, raindrops. Ang sumunod naman ang pinchment, yan po. Ang pinchment naman, ang ating pagpiga po ay ano po, magaan lang po siya, no? Alternate po siya. Kanina deep light, di ba? Magaan, madiin, magaan, madiin, magaan. Ito po ay sabay po siyang ginaganon po natin. Pero po yung pinching po natin ay manipis lang po, kakaunti lang. Okay? Kasi the moment na medyo makapal po yan, nagiging dito, nagiging plucking, no? Plucking po yan. Okay? And then, yung pagsabay, pag-alternate is hacking, yan. Pagsabay, it's quacking. Yung ganun, no? Yeah. You do it well na magandang pakinggan, no? Magandang panoorin. Yeah, you can master this one. And then yung cupping, simply put, nakakap yung kamay, ayan po yung ating ihit dito po sa likuran ng ating model. No? So, cupping po yan. Ganun. Dalawang kamay, alternate po yan.
Okay? And yung pounding naman, kanina nakakap, ito naman ay nakakamao, no? So, yun po yung ating pang-hit, no? Yun po yung pounding. And, ayan. Kapag palad naman ginamit, nagiging wrapping. Ito pounding, this is wrapping. Yan. Magkasunod lang po yung dalawa. And then the clapping or slapping, slapping naman or clapping, iisa lang po yan, sampal yan. Sampal yan sa gilid. No? So you hit this part and this part. No? Both sides. Yan, alternate po yan. Alternate, alternate, alternate. And then, the last but not the least is the diffuse. Tulad sinabi ko, tatayo kayo, i-demo nyo sa tiyan. Okay, yung isa nakaganon, yung isa naman ay mag-hit. Yan. Circular, paikot mo ng konti, and then hit. Ikot, and then hit. Ayan. Okay? So, I think that's all for today. Ito po yung ating pong pinag-usapan patungkol sa taputment. Tandaan nyo lang po, yun na po yung pagkakasunod-sunod. And then, don't worry, like what I said, hindi siya katulad nung araw na pagka nagkamali ka lang ng konti, ang sama na ng tingin ng assessor sa iyo. Ngayon, lo and behold, pasalamat tayo sa Diyos. Kasi pag nagkamali ka ng konti o minsan nakatingin ka na sa kesame ng ganon, eh bigla ka ng kakausapin ng assessor. Okay? Ano nakikita mo dyan, kaibigan? Hindi naman. I-guide ka lang ng assessor. Yan ang maganda ngayon sa kanila eh. No? They are very, very friendly. No? Kaya huwag kang kakabahan na makalimutan kasi may mag-guide. Ang importante lang, before you go to DOH, before you face any one of them, you know already by heart everything that you need to do. Everything that you need to know. Yan po ha. Wag yung pag may nakalimutan, you leave it up to them kasi sila naman magtitimon sa iyo, i-guide kanila. Okay? Pero kailangan kabisado mo, kapatid, ha? Huwag kang harap sa DOH na ni minsan hindi ka nakapag-practice, no? Tapos mamaya sasabihin, tatawagan ako o tatanungin kayo, ano bang institution ka? Sino bang trainer mo? Pagka ganon, huwag niyo na banggitin yung pangalan ko. Banggitin nyo na lang pangalan ng kapitbahay nyo. Kasi ako pagagalitan eh. Mr. Eugenio, pambira naman yung estudyante mo. Hindi nga alam kung paano gagawin yung effleurage. Di ba? Pinakasimple sa lahat ng bagay, effleurage. Yung ganon. Pero I have a strong feeling that you can do it, no? Especially marami naman sa inyo ay matagal na nagmamasahe. My only fear goes to people na hindi ho talaga nagmamasahe. Kasi siyempre, it takes a lot of time to do extra effort to practice over and over and over again para magkaroon ng enough na confidence level, no, na pwede humarap sa assessor. Okay? So do we have any question or last question before we go? Let me check, may mga messages tayo sa chat room. Ano ba yung mga tanong dito? How po sa akin na nasa Ilocos Norte? Ayan. Si Ivan. Ivan, siguro pwede kang dumikit doon sa mga kasama niyo sa Baguio, Ivan. No? Ayun po. Okay. Yeah, may tanong dito kung sa module makikita. Lahat ng dinemo ko rito po ay makikita po yan sa module. And hopefully, I'm still working on it, and then may kunting tweaking lang ako sa module na ipapadala ko sa inyo, and then i-order ko na po yan. And hopefully also, I'll be in Manila anytime soon para ma-process ko po yung delivery po ng mga manual. Okay? So, one last question before we go. Do you have anything to ayan. Ivan, makipag-coordinate ka na lang sa Baguio group. No, I think mayroon mga 4 sila yata sa Baguio. Usap-usap kayo, ha? Okay, sige po. So that will be all for today. Thank you so much for your for joining me today sa ating patuloy ng journey natin sa ating pag-aaral, particularly in preparation for your oral and practical examination. Tulad ng sinabi ko,
there is no substitute to constant study and constant practice. Yan po. Kailangan nagsasacrifice kayo, naglalaan kayo ng sapat na oras para magkaroon kayo ng sapat na mastery. If you have any question, do not hesitate to PM me, and I am willing to help you out, no? Kasi ang inyong tagumpay ay tagumpay ng AUSA. Ayan po. Ang inyong kabiguan ng AUSA. Ganun lang po yan. Sige po. So kung wala na pong tanong, maraming salamat po and see you again tomorrow as we continue on sa ating pong gagawin. And ayan po, last na po natin na tomorrow, but sige lang, huwag kayong mag-alala, ulit-ulitin lang po natin hanggat maaari, and then until such time we would be able to perform very well and very efficient, no, and very effective yung inyong performance in preparation for your DOH massage licensure examination. Okay, having said that, maraming salamat and see you again tomorrow. God bless and arigato gozaimasu, jamatane. Yan. Ibig sabihin po noon, maraming salamat at see you again. Yan po yung Thank you, Sir Benj. jamatane. Okay, maraming salamat, Mary Ann, sa lahat na nandito, kay Doc Ferds, and kay Honali. Thank you, Sir Benj. Salamat. See you tomorrow. Bye. Sir Benji. Opo. Thank you po.